Balik po tayo sa mga balita. Naghain muli sa Kamara ng resolusyon na bubuhay sa economic charter change o yung pag-amyenda ho sa ating pong saligang batas pero economic provisions lamang. Muli namang tiniyak na mga mambabatas na nagsusulong nito na hindi magagalaw ang political provision ng ating konstitusyon. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Sumintak. Vic, ano ang magiging bago dito sa kanilang panukala kumpara doon sa mga nagsusulong nito sa mga nagdaang kongreso? Alex, ang strategy na gagawin ng Kamara ay espesipiko na tinukoy yung mga article doon sa ating saligang batas na aamyendahan na may kinalaman sa ating ekonomiya. Ito'y matapos hindi lumusot sa ika-18 at ika-19 na Kongreso ang Economic Charter Change o Economic Chacha. Muli nga itong tatangkain sa 20th Congress at umaasa naman ang Kamara na ito ay lulusot na sa ikatlong pagkakataon pagdating nito sa Senado. Muling binuhay ngayong 20th Congress ang pagsusulong ng Economic Charter Change o Chacha ng 1987 Constitution. Inihain na ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang resolution of both houses o RBH number 1 na nagsusulong ng pag-amyenda sa economic provisions ng kasalukuyang saligang batas. Batay sa RBH 1, isusulong ang economic chacha na mag-aamyenda sa Article 12, National Economy and Patrimony, Article 14, Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports, at Article 16, General Provision ng Konstitusyon upang mabago ang foreign equity participation sa ilang industriya sa bansa. Kabilang dito ang natural resources, advertising, media at edukasyon. And particularly ito ay naipasa na natin dalawang kongreso na but sadly pagdating sa Senado palaging nafo-frustrate. But Article 12, Article 14 and Article 16 of the 1987 Constitution should also be amended by incorporating therein the unless otherwise provided by law. Bukod sa pagluluwag sa restrictive economic provisions, nais ding isama ng mambabatas ang Article 1 ng Saligang Batas na tumutukoy sa national territory. Iginit ng kongresista ang Exclusive Economic Zone o ACC ng Pilipinas ay naaayon sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Tiniyak ni Garbin na pure economic provisions lamang ang laman ng RBH 1 at hindi kasama ang political provisions. Alex, sa gagawing pagtalakay ng Kamara sa resolution of both houses number 1, isinusulong ni Garbin na ang pag-amyenda sa economic provision ng kasalukuyang saligang batas ay idadaan sa tinatawag na Constituent Assembly at kinakailangan dito ang 3/4 na boto ng Constituent Assembly para ito ay maisulong at pagkatapos ay idadaan pa rin sa plebisito na pagtitibayin mismo ng taong bayan. Balik sa inyo, Alex. Okay, itong si Congressman Garbin, meron ba siyang info na ito ba ay susulong ng ating Pangulong Marcos Jr.? Mukhang meron siyang info kaya niya ipinanukala ito. Mukhang ganun nga ang dating nito, Alex, kaya lang ayaw pa niyang mag-commit ng husto dahil officially, Alex, hindi pa talaga na-organize ang 20th Congress. Ang organization ng 20th Congress, pagbuo ng lahat ng committee ay sa July 28 ng umaga bago ang ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hapon. Okay, maraming salamat sa iyo. Vic Sumintak, mata natin dyan sa Kamara.